Tumakas nga ako patungong Nueva Ecija para nga masundo itong kapatid ko nga na may sakit. Kaya naman agad ako sumaglit, umuwi ng Nueva Ecija at para nga siya ay masundo ko na. Hello mga kapambansa, ang aking paborito at palangga. This is Belle. Welcome to my vlog again. Maaga na nga akong hinatid na pambansa dito nga sa bayan at para nga po mag-abang ng barkong daraan na aking nga pong sasakyan. At habang inaantay nga namin yung barkong paparating ay naisipan nga namin ni pambansa na kumain na muna netong isaw na paborito nga namin. Lumipas nga ilang sandali ay dumating na nga itong si Star Horse na siyang aking sasakyan patungo ng Lucena Port. Medyo may kalakasan nga alon sa dagat kaya itong barko ay medyo nahirapan nga sa pagdaon nga dito sa pantalan. Habang maaga pa nga ay nagpaalam na nga ako dito kay pambansa, nais ko sana siyang isama sa aking biyahe kaso ayaw naman nga niya kanya ako na nga lang daw ang bumiyahe mag-isa at para nga raw makatipid nga ako sa pamasahe. Tuluyan na nga ako nagpaalam kay pambansa gawa nang nagpasakay na nga ng pasahero ito nga po si Star Horse at inantay niya lang niya na makasakay ako ng barko bago nga siya umuwi ng aming bahay at may 6 na oras ang biyahe nitong Star Horse bound to Lucena Port at dahil may kalakasan nga talaga yung alon ako hindi nga po ako nakatulog kaya ako'y bumangon. Pumunta na nga lang ako dun sa dulo ng barko at para kainin nga itong dala ko nga na baon. At every time na sumasakay nga ako sa barko, isasakay na kabisado ko itong lagayin nga ng life vest para in case of emergency, alam ko na nga kung saan siya kukunin. Maganda na yung alisto at handa ka sa posibleng nga mangyayari sa'yo. Kumain nga muna ako ng hapunan na pabaon nga ni pambansa dahil mahaba-haba pa nga itong aking ibabiyahe pa uwi nga ng Nueva Ecija. Nakatulog naman nga ako siguro mga 2 oras dahil paglagpas nga po ng Marinduque ay medyo kumalma nga po ang dagat. Alauna na nga na madaling araw na makarating nga yung barko dito nga sa Lucena Port. Agad itong nagpababa ng pasahero matapos nga ito makarampa. Kaya agad ako naging alisto sa pagbaba para nga po makahanap ng bus na aking nga po sasakyan. At may 4 na oras naman nga ang biyahe sa bus patungo nga po ng Cubao. At bibihira nga lang talaga ako makatulog sa biyahe lalo na kung marami nga pong obstruction. Yung tipong pinipikit mo na nga lang yung mata mo pero gising naman yung diwa mo. Alas 6 na nga ng maga na makarating nga tayo dito sa terminal nga ng Baliwag Transit. Another bus na naman nga ang ating sasakyan na may 4 na oras ang biyahe patungo nga ng Nueva Ecija. At diretso na nga rin itong aking nasakyan para bababa na nga lang ako dun sa kanto malapit nga po sa bahay. Halos magdadalawang dekada na nga mula nung umalis nga ako dito sa Peñaranda. Mula kasi nung nawala yung aking itay, umalis na nga ako dito sa Peñaranda at ako'y lumuwas ng Manila para nga po makapaghanap buhay. Mula nga noon ay hindi na nga ako nakabalik ng Peñaranda dahil ako'y nakapag-asawa na yun nga ay si pambansa. Dinala niya ako sa isla kung saan ako'y masaya at tahimik na nga namumuhay. At matapos naman ulit yung 4 na oras sa biyahe sa bus, sa wakas ay narating ko na nga rin itong Barangay 4 dito sa Sudya Street. Tayo maglalakad ng bahagya bago nga tayo makarating ng bahay. Ayan, nandito na tayo. At lakad na lang, konting lakad na lang. Grabe, antok na ako. Pagod na ako sa biyahe. Tik pa akong lumagpas eh. Hindi na naaalala ang lugar eh. So ayan, nandito na tayo sa Nueva Ecija. At konting lakad na lang at nandun na tayo sa bahay. Nako, muntik pa nga po akong maligaw at lumagpas pa nga ako ng bahagya. Kaya nung nakita ako ng kapatid ng aking batchmate ay nagtawa na lang kami bigla at muntik pa nga ako maligaw. Marami na nga talaga ang nabago dito sa lugar. Halos wala na nga yung mga naglalaki ang puno ng kaimito at mangga at naglalago ang halaman dito nga sa gilid ng kalsada. Maayos at malinis na nga tignan ito nga pong lugar. At pagdating nga dito sa bahay ay nagulat nga itong aking tiyahin at natuwa na nga rin. Hindi nga nila alam na ako nga ay darating ngayong araw. Tanging si Bento nga lang talagang nakakalam na ako ngay uuwi. Dito ngay naabutan ko siya na nagagayak ng kanyang gamit kaya naman nagtaka itong aking tiyahin na siya daw ba aalis. Bali, ito nga pala yung kalagayan ng aking kapatid. Bagong opera nga lang yung kanyang paa at 2 daliri nga yung tinanggal sa kanya. Nagkaroon nga siya ng diabetes. Ito nga pala yung nagsimula lang sa simpleng kalyo hanggang sa naging sugat dahilan para maputulan nga siya ng 2 daliri nga po sa paa. Buti nga 2 daliri lang yung tinanggal sa kanya. Kung magkataon nga na kumalat yung infection, malamang wala nang one hood itong si Bentong. At kaya nga pala kukunin ko itong aking kapatid dahil ayoko nang dumagdag pa sa isipin nga nitong aking tiyahin dahil itong aking tiyahin ay marami na nga rin nararamdaman sa kanyang pangkalusugan. Dadalawa na nga lang kami magkapatid kaya sino pa ba ang mas higit na magdadamayan kundi kami 2 na nga lang, hindi ba? Tapos ay naisipan ko nga pala ang pumasyal dito sa looban. Naku, napakarami na nga talaga ang nabago. Asinsado na yung mga tao dito at bato na nga yung mga bahay nila dito. At eto nga po pala yung iskinita papunta sa bahay kung saan nga kami dati nakatira. Ngayon, ang pinsan ko na nakapwesto dito na anak nga po ng aking tita. Dito ngayon nakipagkwentuhan nga muna ako sa aking bilas kay Ate Bebe at ako'y nagpapasalamat nga sa kanya sa pagtulong nga dito sa aking kapatid. At itong aking kinaupuan ay dito nga po nakatayo yung dati naming tahanan. Naku, napakarami ko ang goods and bads memories nga dito. I have so many bad things that happened in my life here before. Pero pilit ko na nga po yung kinalimutan dahil napakasarap nga po mabuhay na payapa nga po ang isipan, hindi ba? At matapos ko nga makapagchika-chika ay tumungo na nga kami sa isa ko pang tita. Naku, hindi pwede na hindi ko nga sila makita dahil ngayon nga lang ako nakauwi ng Nueva Ecija. At kahit sobrang pagod na nga sa biyahe at inaantok-antok ay pilit ko pa nga rin
aking ginawa yung aking pakay na makita nga sila bago nga kami umalis dito sa Peñaranda. At pagdating nga namin dito sa kanila, aba itong aking tito hindi na nga po ko nakilala. Akala niya kung sinong artista na dumating nga dito sa kanila. Sino sila? What? Ay, Hindi mo ako kilala? ah, Sino ako? mo, Sino ako? si Maribet. Si Bit. Ayan eh, kasama ko si Robin eh. Dalawin ko lang itong tiyahin ko. Kakalakal pa rin itong aking tiyuhin eh. Si Tiyo ba to eh? Pamangkin mo. Oo. Aray, dito kami sa aking tita. Tita Boots. Ito, asawa ng tita ko, oh. Si Tito Robin. Bato. Matibay yan. Bato yan eh. Are, yung kalok-alike. Ito yung kalok-alike ko. Ayun ba? Alam ko na kung ano, sino magiging kamukha ko pag tumanda ako. Ako po, itong tsahin ko. Bunsong kapatid ng tatay ko. Butit na agibot ka. Ay, matagal lang panahon eh. Eh, parang mababali naman na ang buto mo eh. Kapayat-payat eh. Siguro hindi ka pinapakain ni Chubat at si Chubat. Dito ngayon nakapagkamustahan kami ng aking tiyahin na matagal kong ang hindi nakikita. Naku, ganyan talaga yung katawan niyan. Kahit noon pa, basta ako'y masaya dahil sila nga po'y akin nakita. Kaya naman bago nga ako umalis ng Peñaranda, iniyakap ko nga sila na mahigpit dahil alam ko na matagal ko na naman nga sila hindi makikita ulit. At nung nakita ko nga sila, para ko na nga rin nakita yung aking ama. Iisa yung kanilang mata at hugis nga ng mukha nila. At matapos nga dito sa aking tiyahin ay dumiretso na nga kami ni Bentong sa sementeryo. Anong silbi ng pag-uwi ko nga ng Nueva Ecija kung hindi ko rin madadalaw yung aking ama? At habang ini-edit ko nga itong aking video ay napakarami mo ng luha ang pupatak nga sa aking mata. Kahit gaano pa katagal ang panahon nga na lumipas ay hindi pa rin maiwasan na ako'y mangulila nga sa kanya. At kahit nga kami malalaki na at meron na rin ako sariling pamilya, iba pa rin yung meron kang magulang na palagi nariyan na lagi mo ngang nakikita. Dahil iba pa rin yung pakiramdam na meron kang magulang na palagi nga sa'yo nakaagapay. Kaya ako isa ka man sa nanonood nito aking video at meron ka pang mga magulang, naku, napakaswerte mo kasi palagi mo silang nakikita at nakakasama. Kaya lagi mo silang pahahalagan lalo't higit ang mga payo nila dahil kapag nawala na nga sila ay saka mo pala ma-realize na napakahirap pala mabuhay na wala sila. Lalo na kung maaga kang mauulila sa kanila, masasabi mo mahirap palang mabuhay na mag-isa at tumayo sa sariling mga paa na wala sila. Ayoko na sana magdrama pero pagdating nga sa aking ama ako'y mahina nga talaga. At ang dahilan nga ng kanyang pagkawala ay prostate cancer stage 4 na matagal na panahon nga niyang iniinda. At over fatigue, paano ba naman yung gabi ginagawa nga rin niyang umaga, mabuhay nga lang kami mga anak niya. At kaya pala maaga niya kaming tinuruan kung paano maging independente, mamulat sa mga bagay-bagay para kami nga ay mabuhay. Yun pala ay maaga niya kaming iiwanan. Kaya kung ano man yung naiwan ng aking ama, yun ay aking iingatan at pahahalagahan. Buti pa nga itong aking mga pinsan, napakaraming anak, kakuya ampunin ko na nga yung isa at dadalhin ko doon sa isla. Ni isa, walang gustong sumama sa kanila, aray ko. At syempre, hindi matatapos ang aking gabi kung hindi nga ako makakapasyal dito sa aking kaklase. Konting kembot nga lang ito mula sa bahay, dito nga sa kanto kung saan nga ako bumaba at muntik pa ngang maligaw. Marami man nang nabago, maraming taon ang lumipas, pero itong classmate ko hanggang ngayon wala pa rin kakupas-kupas. Siya'y kaibigan ko na mula pa pagkabata, kasabay ko mag-aral hanggang sa lumaki at hanggang mawala na kami sa pagkaisip bata. At sa tagal nga namin hindi nagkita, kulang nga po talaga yung 3 oras na kami nga po magkasama. Kaya ako, pag magkaroon ako ng pagkakataon, ay babawi nga ako sa kanya. At kaya naman shoutout na muna dito sa aking classmate kay Danica Nolasco at sa kanyang partner in life at sa family Nolasco. Gayon din dito kay Madam Inuts na takot nga po sa camera. O sa mga kapabansa, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli. Bye-bye!